No one thinks of me. I feel lonely when no one's comforting me. But when you came along and I feel I belong, you promised me I'll never be alone. So I made this song just to let you know how I feel. I feel for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise, just for you. Ang akala ko'y walang nagmamahal. Pag nalulungkot, walang dumadamay nang makilala ka. Buhay ko'y sumigla, binigyan mo pa ako ng pag-asa. Binakuog, walay nahigugma, pang masulubon, walay magmalipayapan, anak ka dili sa akong dughan, gihatagan mo o kasiguruhan. So I made this song just to let you know how I feel. I feel for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise, just for you. 나를 혼자였죠. 언제나 그랬죠. 기대고 시없어서 너무나 위로웠죠. 하지만 내 곁에 다가은 그때는 내게 속삭였죠. 혼자가 아니란 걸. So I made this song just to let you know how I feel for you, my Lord. I sing this song, so I sing this song. Listen to my song, song of praise, just for you. So I made this song just to let you know how I feel. I feel for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise, just for you. So I made this song to let you know how I feel, just for you, my Lord. That's why. So I sing this song. Okay, shall we start? Sino po ang pwedeng mag-volunteer na mag-pray? Okay, ako na po. Sige, Sir Kid Bael. Let's pray. Dalaygon nga makagagahom nga Dios nga anakas kay tasan sa kalangitan niining orasa sa kabuntagon ng Dios. Salamat sa imong panguna kanamo pagpukaw hantud ning orasaha. Din Ginoo kami magatuon mahimo bang impangunang sinamong maranasan at agi kami maayong koneksyon sa internet o agi kami panahon giunta o Dios magkulang ang karunungan ngay magihatag sa among mga professor ug kini Ginoo may absorb namo bilang imong mga estudyante. Kining tanan o Dios sa isalig lauman pinagi sa Manakso Kristo. Amen. Okay, thank you so much, Sir Kid. Sir Kid Bael, sa inyo pong
opening prayer. Nagbukas ng ating pong puso at isipan para sa ating pong paghanda sa ating discussion, continuation ng ating pong discussion dito po sa Book of Revelation. Ang goal natin po ay matapos natin ito ngayon, itong last two churches in Revelation. Meron pa tayong naiwan kasi yung Philadelphia and the last day or last of the seven churches. Philadelphia and Laodicea po ang ating pong naiwan na topic for this Sunday morning. Good morning and thank you for attending this subject mga kapatid sa ating po mga graduating class at ganoon din po sa ating mga kapatid, ang ating mga newly enrolled dito po sa ating pong LCMBS. Okay, time is running out po. Malapit na ang ating graduation, few days from now. Ngayon po ay 3, so 22, 19 days na lang po at graduate na po ang first batch natin. Okay, pambilis lang ng panahon, no? At praise the Lord mga kapatid, dahil sa kanyang biyaya, tayo po ay nakasama po sa school na ito upang maging blessing na tayo na po. At inihanda tayo ng Panginoon para sa mas malaking tawag ng gawain po. Napakalawak po ng ministry at marami pang mga kaluluwa naghihintay doon sa field. Marami po ang aanihin pero kulang ang mga manggagawa. Kaya ang Diyos po ay tumatawag mga kapatid ng mga manggagawa sa kanyang bukiran. Pero bago tayo humayo, dapat muna tayong ma-train at maunawaan natin kung ano po ang dala-dala po nating mensahe. Ihanda niyo po ang inyong mga Biblia at sundan po ninyo. Atin na po itong babasahin na lang according to yung tinatawag na chronological niya. Since ang ating pong topic ay ang ating pong approach sa pag-aaral po ng Revelation ngayon ay chapter by chapter. So we're trying our best to expound at makuha natin po yung pinakang message ng Panginoon. Tandaan po natin na ang Book of Revelation, yung especially sa ating focal topic, itong 7 churches, primarily ang message po ng Panginoon dito ay dun sa literal talaga na historical church. Sa 7 churches sa Asia Minor, ganun pa man, meron din siyang mensahe para sa church in the last days. Dun sa tinatawag natin na general approach, yung application po ng message at yung mga counsel doon ng ating counselor, ating Panginoong Jesus. At syempre, meron din siyang personal application. So may tatlo po yan, no? Meron siyang historical application. Totoo po na nag-exist ang church in Philadelphia. The faithful church, mga kapatid. One of the 7 churches of Revelation. At totoo rin po na nandyan sa kasaysayan. Kung atin pong titingnan, itong mga picture na ito, ay totoo po na ito yung mga relics o yung mga naiwan na mga alaala at katunayan po na meron talaga nag-exist historically na Philadelphia at sa lahat po ng mga 7 churches. Ito po ang pinapurihan ng Panginoon. The faithful church, no? Ang iglesyang napakatapat sa kanya, mga kapatid. At kung tingnan po natin geographical location po ng tinatawag natin na church in Philadelphia, ang Philadelphia po means brotherly love. At ito pong Philadelphia, historically and geographically speaking, ito po mga kapatid ay 25 miles o 40 kilometers southeast of Sardis. May represent missionary fervor and gospel advancement of the 19th century Christianity. Sila po kasi yung talagang masigasig na nagpalaganap po ng gospel sa Asia Minor. Kaya tinawag silang faithful church. Kahit inuusig po sila ay patuloy pa rin ang kanilang pangangaral ng salita ng Panginoon. Okay, tingnan po natin yung counselor. Sino ba yung counselor dito na binabanggit? Sa chapter 3 verse 7, mabasahin ko po rito at sundan na lamang po ninyo. Chapter 3 verse 7, ang sabi rito ay ganito. And to the angel of the church in Philadelphia write, this thing says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens.
Ang counselor pala dito na binabanggit dito sa Philadelphia Church ay ang ating banal at totoong Jesus na may hawak ng susi ni David. Dun sa 3 verse 7, part A, mga kapatid. At ang description niya rito ay He opens closed doors and closes open doors. Ito raw, Panginoong Jesus na ito, na may hawak ng susi ni David, ay nakapagbubukas ng sarado na pinto at nakapagsasara din ng bukas na pinto. Ito pong key of David, binabanggit ito mga kapatid, ay symbolic of the power to control access to the Old Testament kingdom of David. According to Isaiah chapter 22 verses 20 to 22. A position similar to the chief of staff Jesus, the son of David, controls access to the kingdom of God in its storehouse of blessings. According to Matthew chapter 16 verse 19 and 2 Corinthians 1 verse 20. Itong ating Panginoong Hesus daw na may hawak ng susi ni David ay meron daw pong access sa kingdom of God as a storehouse ng blessing. Ibig sabihin, kung ikaw ay lalapit sa Kanya, ay merong mga pagpapala. May silid ng pagpapala ang Panginoon na nandoon ang pwedeng ipagkaloob niya na kailangan natin. Ang Diyos ay mayaman sa mga pagpapala, kaya nga kapag humihingi tayo sa Diyos at tinuunan natin ng Panginoon, pinagkakaloob niya sa atin. Okay. So, yung open door na binabanggit dito, na pwedeng isara. Isara, kapag sinara niya, hindi mabubuksan ng sino man. Kapag binuksan niya, hindi maisasara ng sino man. Yung open door dito mga kapatid, it represents door of witness of missionary opportunity. Yun po ay oportunidad, mga pintuan ng oportunidad para ang gospel ay madala, mga kapatid. So sabi nga natin, may kasabihan tayo na kapag ang Diyos ay nagsasarado ng mga pintuan o mga halimbawa, may opportunity sa buhay natin, meron din siyang binubuksang panibagong pintuan. Ang pintuan sa atin ay nagsisignify ng opportunity, di ba? Anong tawag natin doon? Idiomatically speaking ba? O figurative. Sinasabi natin na pag may nagsaradong pintuan, nagbubukas ang Diyos ng panibago. Kung natanggal ka sa trabaho dahil sa panghili ng Sabat, ang Diyos ay magbubukas ng panibagong opportunities o sabi natin, pintuan na pwede natin muling pasukan na much better dahil may plano ang Diyos sa atin, dahil sa ating katapatan. So mga kapatid, let's continue. Itong church in Philadelphia, ito po yung commendation. Sa chapter 3 verse 8 and part A, ang sabi rito ay ganito. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. So sabi dito, though weak, they have kept His word. Kahit mahina po itong mga Philadelphians, believers, mahina po sila. Pero ang sabi rito, ang commendation ng Panginoon, ang papuri sa kanila, kahit mahina ka, iningatan mo pa rin ang aking salita. So maganda na po. Hindi sila nang bumagsak, kundi sila naging tapat sa Panginoon. Sa chapter 3 verse 8, part B, they have not denied His name. Di ba kapag minsan nahirapan tayo, pinapagkanuloan na natin ng Panginoon. Pero itong mga Philadelphian ay hindi po nila pinagkanulo ang Panginoon kahit nahirapan sila sa kanilang buhay at sa mga pag-uusig na dinanas po nila. They remain faithful to God. So mga kapatid, ang ganda po, So they have not denied His name. Sabi ng Panginoon, kung ikakahiya nyo ang aking pangalan, kakahiya ko rin naman kayo sa harapan ng aking Ama. Kaya nga, sabi ng Panginoon ay, kung ako'y inyong hindi kakahiya, ay proud din ng Panginoon na ihaharap ang ating mga pangalan sa ating Ama sa langit. So mga kapatid, maraming pagkakataon na kapag tayo po ay naharap sa mga pagsubok sa buhay natin, ay dinideny natin ang Panginoong Hesus. Hindi man natin vocally, sa magitan ng salita na sinasabing ayaw na natin si Jesus o hindi natin siya priority. Pero sa kapag panahon dumating ang pagsubok, na tayo po ay, for example, pinapili tayo, papasok ba tayo ng araw ng Sabat o bawalan tayong trabaho? O kaya ay exam ng Sabado, remedial exam ba? O sisimba? Mag-exam ba ng Sabado o sisimba? So kung anong desisyon natin, yun nagpapakita kung sino ang priority natin.
Alam naman natin na yung mga worldly things ay temporary lang yan, temporal, at mawawala din. Kahit na makakuha ka ng mataas na grado o mataas na sweldo dahil sa pagpasok mo ng araw ng Sabat na para sa Panginoon sana. Yan po ay mga temporary blessings lang para sa lupa. Pero nai-deny din natin ng Panginoon sa pagitan ng pagpili natin na hindi ang Diyos ang ating prioridad. So, itong mga Philadelphians, they have not denied His name. Yun po yung ano ng Panginoon sa kanila. Commendation o papuri ng Panginoon sa kanila. Yung chastening dito, wala pong binanggit dito mga kapatid. Pero dun sa counsel ng Panginoon, sa 3 verse 11, sinasabi dito mga kapatid, ang ganitong mga salita. Ang sabi rito ay, "Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown." Ang counsel sa kanila, ang payo ng Panginoon sa kanila, kahit mahina ka, ikaw naman ay iningatan mo aking salita, panghawakan mo kung ano ang meron ka ngayon para hindi ito makuha ng iba o kaya ay para walang kumuha ng iyong corona. Alam natin yung pag sinabing hold fast, ang ibig sabihin ng hold fast ay be remain faithful. Manatili kang tapat sa Diyos. Hawakan mo mabuti ang iyong pananampalataya. Huwag mong bibitawan yan. Kahit anong mangyari, huwag mong bibitawan ang iyong pananampalataya, kapatid. Ang sinasabi dito mga kapatid, so that no one will take your crown. Si Satanas po kasi ay gusto niyang agawin yung corona natin. Ang corona po ay simbolo ng tagumpay, simbolo din ito ng reward. Diba? Yung mga maliligtas ay bibigyan ng corona na may mga bituin. Yan. Crown ay symbol po ng victory at yung kingship, di ba, yung paghahari o pagkatagumpay. Kaya pag may corona ay ibig sabihin nito ay symbolize power or high position o higher position o kaya ay reward mga kapatid. Ito po ang symbol nito mga kapatid. Okay, tuloy po natin. Yung counsel nila ay ng Panginoong Jesus na counselor dito sa Philadelphian Church. Hawakan ng matatag ng iyong pananampalataya, ang salita ng Diyos, at huwag mong hayaang agawin ang iyong corona. Okay. I'm sorry po, meron dito napasingit. Okay, yung challenge ng Panginoon dito sa kanila, sa 3 verse 9 to 10, ay ganito. Basahin natin. Ang sabi ay, "Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say they have Jews and are not, but lie indeed. I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you." Sa verse 10 mga kapatid, sinabi na, "Because you have kept my command to persevere, I also keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Behold," nasa verse 12 na po tayo, "He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. I will write on him the name of my God and the name of the city of God, my God, the New Jerusalem, which comes down out of the heaven from my God, and I will write on him my new name." Hanggang ano po tayo? Verse 13, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Ang ibig sabihin dito mga kapatid, ang challenge ng Panginoon sa kanila ay their enemies will fall down before them. Sa verse 9, ano po? Ang mga kaaway nila ay babagsak sa kanilang harapan. Ibig sabihin, ito ay promise ng Panginoon na hindi po magtatagumpay ang kanilang mga kalaban na umuusig sa kanila. Ikalawa, they will be kept from the hour of trial. Iingatan sila sa panahon ng pag-uusig, mga kapatid. Sa panahon ng pag-uusig at ng mga pagsubok sa kanilang buhay, ang promise ng counselor ng ating Panginoong Hesus ay iingatan sila. Di ba ang ganda ng mga promise ito? Pwede natin talaga panghawakan. And number 3, they will become pillars on the temple of God. In the temple of God. And they will be given new names, mga kapatid. So meron dito ang daming simbolo po talaga dito sa Book of Revelation. Kung titingnan po natin yung synagogue of Satan na binabanggit sa verse 9, ito po yung mga Jewish opponents of the faithful in Philadelphia. Yung mga kalaban po ng mga faithful sa Philadelphian Church, mga kapatid. Yung tinatawag na synagogue of Satan, ito yung grupo ng mga taong umuusig sa pagkatapat
sa Diyos ng mga iglesia ng Philadelphia, mga kapatid. Sa verse 10, yung sinasabi na God will keep you, no? Sa verse 10, ibig sabihin nito mga kapatid ay God's protective care for His people, no? Yung promise ng Panginoon na pag-iingat, protective care for His people, ibig sabihin ng keep you. And then yung hour of trial, ang tinutukoy po dito sa verse 10 ay yung great time of trouble for God's people at the end of time, mga kapatid. According to chapter 7 verse 14 and Daniel chapter 12 verse 1, Matthew 24 verse 21, alam natin na may darating pong talagang big trial sa buhay natin, no? Yung tinatawag natin na Jacob's trouble. Sa huling kapanahunan ay magaganap po 'yan. Sa Philadelphian Church nangyari din po 'yan. Pero meron pang isang fulfillment ng prophecy na magaganap po 'yan sa before the second coming of Christ. Yung tinatawag na Jacob's trouble. Panahon po ito ng matinding kabagabagan na darating po yung pinakamapait na karanasan ng mga Kristiyano dahil may panahon na wala nang tagapamagitan o parang wala nang tumutulong pero hawak natin ang selyo ng tagumpay. Kapag na-seal tayo ng Holy Spirit sa panahon na yan, kahit anong gawin na sa atin, kahit na ano bang pwede ipanakot ng tao sa atin, papatayin tayo, babalatan tayo ng buhay, papakain sa leon o ano pa ba? Nung panahon ng mga tandang kapanahunan, during the Dark Ages, period of Dark Ages, period of persecution, yun yung mga tinatawag natin na mga primitibong paraan ng pagpapahirap sa matandang kapanahunan. Maaring sa panahon natin, sa huling kapanahunan ay modelo din. Moderno ang paraan ng pagpapahirap. Pero tandaan natin yung promise ng Panginoon. They will be kept from the hour of trial. So verse 10, ano po? So ibig sabihin nito, great time of trouble. And doon sa John 16 verse 12, God will not allow us to face more than we can handle. Tandaan po natin na gaano man kabigat o kahigpit ang pagpaparanas ni Satanas sa atin ng hirap, ng kanyang galit sa nalabing bayan ng Diyos, ay hindi papayagan ng Diyos na ma-encounter natin ang mas mabigat na pagsubok na hindi natin kayang harapin sa tulong ng Diyos. Kaya yun ang ibig sabihin mga kapatid, God will not allow us to face more than we can handle. Kaya hindi dapat katakutan po yung mga trials. Ano bang kakatakot? Buhay lang naman, di ba? Yung papatayin tayo, nakakatakot talaga yon. Pero kung alam natin na insured na ang ating buhay, naka-insured ang ating buhay sa Panginoon, at ang kamatayan ay pansamantalang kapahingahan lang sa hirap ng pagsubok na daranasin natin, pero meron din pong pahintulutang mamatay sa panahon ng pagsubok, pero ang magandang balita, meron ding tatayong matatag at hindi nila kayang patayin. Di ba? Okay. Dun sa 3:12b to 13 ay they will be given new names. Sa 3:12 ay binabanggit yung mga kapatid dito, yung pillar, no? Pillar o at yung temple. Yung verse 8 mga kapatid, yung the weak become strong and vitally useful. Kaya sinabing kayo magiging mga pillars in the temple of God. Ibig sabihin nito, hindi naman gagawin silang yung katawan nila ay gagawing poste, no? Poste o kaya ay pillar doon sa hindi po literal yan. Ibig sabihin po nito mga kapatid, dahil sila ay mahihina, ang promise ng Panginoon, di ba yung pillar ang nagpapatatag ng isang temple, ng isang gusali o structure? So ibig sabihin nito ay may promise ang Panginoon na sila ay magiging faithful sila unto the end, magiging matatag sila sa pananampalataya at magpapatibay pa sila ng iglesyang kanilang kinaaniban. So kaya tinabing pillar, you will become pillars in the temple of God. Magiging matatag sila at magpapatatag pa. So mga kapatid, no? At sabi niya yung weak ay magiging strong and vitally useful. May binabanggit pa rin dito mga kapatid na temple of God. Ito na po yung sinasabi na New Jerusalem. According to Revelation 21 verse 2, 21 verse 9, up to 22 verse 5. The overcomer will be placed at the governing center of the universe. Tama po. Ilalagay ng Diyos sa governing center of the universe. Di ba yung capital city, yung New Jerusalem, yung mga maliligtas, ay doon ilalagay ng Panginoon mga kapatid. Hanggang sa ibababa dito sa lupang ito. Yung capital city, yung tinatawag na New Jerusalem, na binabanggit sa last two chapters ng Book of Revelation, 21 and 22, nandyan po yung mga description ng Biblia, may kinalaman po sa reward natin yung Temple of God, yung New Jerusalem. Okay? They will be given new names. Medyo controversial po ito, yung verse 12. May binabanggit dyan, ano po. And then sa 3 verse 14, itong new name na binabanggit ng mga kapatid,
maaring pwede ka na, bibigyan tayo ng bagong pangalan doon, pangalan na panglangit. Pero meron pang mas malalim na implication to sa buhay natin. And then later on ay madidiscover pa rin natin as we go on studying the Book of Revelation. Ang dami po kasi nitong mga symbols at talagang kailangan natin ng maging prayerful tayo sa ating pong pag-aaral nito dahil napakarami at napakayaman po ng mensahe po ng Book of Revelation. And then let's proceed to the next, the Laodicean Church, mga kapatid. Siguro mamaya na lang po yung tanong niyo, mag-reserve tayo ng time para sa sharing time natin and then para mas ma-enjoy po natin ang discussion. Kung dito ko bigyan kayo ng time ngayon, masarap ang discussion talaga pag may interaction. Pero ang problema natin, limited yung time natin sa 1 hour. So kaya nga po, I encourage you to make an advanced reading and then mag-reserve tayo ng ilang minutes para sa ating sharing time. Tingnan po natin itong last church in Asia Minor, ito po Laodicea. Ang Laodicea po ay nasa lugar po ng Turkey, no? Turkey po ito ngayon sa modern times. Itong Laodicea po was about 45 miles o 70 kilometers southeast of Philadelphia. Kita niyo po halos magkakatabi lang yan, no? Halos magkakalapit-lapit lang sa Asia Minor yung mga 7 churches. And then may binabanggit dito na ito po ay 90 miles o 140 kilometers east of Ephesus. Ito pong Laodicea po ay kilala, no? Bigyan po kayo ng background. Kilala po ang Laodicean Church sa pagiging mayaman niya. Wealth po ito, wealthy, no? Meron siyang mga medical school, pero ang malungkot dito, pero ang tubig dito, lukewarm ang kanyang water supply. Ang dahilan po, kasi itong Laodicea, napakalayo po itong lugar na to. Ang source ng tubig nila ay nasa isa rin pong malayo po ang biyahe, no? Malayo ang travel ng tubig nila. Gumawa sila ng malaking mga, bakit malahini nga po? O kaya lukewarm ang tubig dyan, nagsisimbolize din ng kanilang pananampalataya. Ang dahilan po, yung source ng water nila galing sa isang dako, sa isang lugar, neighboring place po ng Laodicea. Tapos ang kanilang tubong inilagay dun sa source ng tubig ay napakahaba din po, na dumadaan po yun sa mga disyerto. Makita niyo po yung background ng Laodicea. Ito po yung mga labi ng Laodicean Church, no? Ito po talaga yung labi na nagpapatunay na meron talaga nag-exist historically na Laodicean Church sa Asia Minor. Okay? Yung tubig nila, bakit malahini nga? Malayo po kasi yung pinagbumulan ng tubig. Naglagay ng malaking tubo sila na dumadaan dyan sa, nakita niyo yung background, parang disyerto. Diyan dumadaan yon, so naka-expose sa sunlight yung mga tubo na yon. Kaya pag dumating na po yan sa Laodicea, yung source ng tubig nila, lukewarm na. Minsan nga pag sobrang init talaga, summertime, pwede ka na magtimpla ng kape sa init ang tubig nila. Pero kadalasan po lukewarm lang. Pag sinabi natin lukewarm, hindi mainit, hindi rin malamig. So in between, no? Ginagamit yan sa medical science, ginagamit ang lukewarm na water, malahini nga, as din po, alternative medicine. Pag gusto nila ng mga doktor na pasukahin yung pasyente, kadalasan po ipinapainom din nila ng tubig na maligamgam at isinusuka po nila yon. Kaya nga dito ay may message din ng Panginoon na kung hindi ka magpapakainit ay isusuka kita. Tingnan na po natin mga kapatid, binigyan ko lang kayo ng short background dito po sa Church in Laodicea. Ang coverage po ng verses natin ay chapter 3 verses 14 to 22. Ang counselor po dito, sino po? Sa 3 verse 14, sinasabi na, and to the angel of the church of Laodiceans write, these things says the Amen. Sino nga po yung Amen? Sino nga po si Amen? Pinag-aralan natin ng first meeting natin. Hello? Sing pa kaya? Jesus Christ. Jesus Christ po ng Amen. Ibig sabihin po niya, so be it. Yan, di ba? So be it. Amen. Ibig sabihin sumasang-ayon ka. Okay. This thing says Amen. The faithful and true witness. Sharing po yung faithful and true witness. The beginning of the creation of God. Sharing po yung mga kapatid. At ang counselor po dito sa Laodicean Church is no other than our Lord Jesus Christ. The faithful and true witness. The Amen of the book of Revelation. The ruler
of God's creation. Ruler po siya ng God's creation. Siya po yung tagapangasiwa. Actually, sa history po ng creation, siya rin po yung main agent sa paglalang ng lahat ng bagay sa mundo. At kung wala po siya, sabi ng Biblia, ay hindi rin po nalalang ang lahat ng bagay sa mundo natin. Okay mga kapatid, siya po yung counselor dito. And then, wala pong commendation na binigay eh. Ito malungkot, di ba? Yung mga previous 6 churches sa Asia Minor, at least may konti-konting mga commendation ng Panginoon. Pero itong Laodicean Church, more on rebuke ang nandito. Wala po talagang nabanggit na commendation. Kahit basahin niyo po yung buong passage, wala pong parangal o kaya papuri na binigay sa kanila. Ang chastening po, tingnan natin mga kapatid, yung chapter 3 verses 15 to 17, sa 17 ay yung fallacies. Tingnan natin yung 3:17, basahin po natin. 3:17, ganito po ang nakasulat mga kapatid. Because you say, I am rich, magayabang to eh, have become wealthy, and have nothing, need of nothing, and have need of nothing, and do not know that you are rich, or wretched. Ano bang pronunciation nito? Miserable, poor, blind, and naked. So ano po, di ba, nagyayabang siya na mayaman siya. This church boasts of their riches and concludes they stand in need nothing. Sabi na, kaya namin tumayo mag-isa. Hindi namin kailangan ng tulong ng iba. Mayaman kami. Yan po ang ano eh. So mayaman talaga siya. Actually, parang sa 7 churches, siya ang pinakamayaman talaga. At pinagyayabang ngayon na siya mayaman. Ang malungkot mga kapatid, kasi meron din siya mga medical school. Maganda ang mga simbahan nila. Okay. Ang Laodicean Church mga kapatid, spiritually speaking, ito yung sumisimbolo po sa modern times na lukewarm condition of the church in today's world. Sa katunayan, tayo nga po na huling iglesia ang tinatawag na Laodicea. Extension ng Laodicean, historical Laodicean Church. Kasi ang kalagayan natin ngayon ay malahininga. Mamaya i-expound natin yan. Sa modern times, paano ba natin i-contextualize, i-apply natin yung kalagayan nating remnant church as Laodicean Church. The fallacies, ito po yung mga mali na ano dito, argumento. This church boasts of the riches and concludes they stand and need nothing. Matindi po ito eh. Kapag inisip na ng isang taong siya mayaman at hindi niya na kailangan ang tulong ng iba, ay medyo mahirap na po yan. Pag pinagyayabang mo na yung kayamanan mo. Pag pinagyayabang mo na yung mga degree mo, ibang sign na po yan. Kailangan mo na mag back to basic sa Panginoon. Mag-aral sa ating sa paanan ng Panginoong Hesus na maamo at mapagpakumbabang puso. Kapag pinagyayabang na natin ang maganda nating mga sasakyan o magandang simbahan natin o kaya mga malalakas nating mga sponsors local and abroad, we have a problem mga kapatid, no? Ito po yung problema ng Laodicean Church. Pinagmamalaki nila na sila mayaman at hindi nila kailangan ang tulong ng iba. They can stand and need nothing. Ikalawa, facts, ito yung katotohanan mga kapatid. Sa kabila po ng pinagyayabang nila na sila mayaman, ito naman ang sabi ng Diyos, ng counselor. Verse 17 part B, ganito ang sabi. Yan. That you may be clothed, yan, sa verse 17 pala. Because you say I am rich, have become wealthy, and have need nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Hindi mo alam na ikaw ay hubad, kaawa-awa, bulag, at kahabag-habag, sabi dito ng Biblia. Ang pananaw ng Diyos sa kanila, sa kabila po nung sila po ay nagmamalaki na sila po ay mayaman, hindi na kailangan ng tulong ng ano. Yan po, ang sinabi ng Diyos na, hindi mo ba alam na ikaw ay kahabag-habag, ikaw ay kaawa-awa, bulag ka at hubad. Spiritually speaking po, yun ang pananaw ng Diyos sa kanila. Sa kabila ng sinasabi nila lahat, physically, meron silang damit. Sila ay nakakakita physically. Pero sila po ay kapuri-puri dahil sa sila mayaman nga. At hindi nila kailangan ng ibang tulong ng iba. Pero spiritually speaking, kabaliktaran po nakita ng Panginoon Diyos sa kanila. Umaasa na po sila sa sarili po nilang lakas at kapangyarihan.
So yung ikatlo mga kapatid, number 3, the fury, yung galit. Yan po natin yung galit ng Panginoon dito. Masyado kasi ano sila, nagmamalaki at nagyayabang. So ito yung galit ng Panginoon, ng counselor, ito po yung sinabi, the fury. Okay. Verses 15 to 16. Sabi rito ano po? Nasaan na ba? Ito pala. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Sabi ng Panginoon, gusto ko sana alam ko yung gawa mo. Ikaw ay hindi ka mainit, hindi ka rin malamig. Malahininga ka. Gusto ko sana kung mainit ka, magpakainit ka. Kung magpapakalamig ka na. Para mapakinabangan. Kasi pag lukewarm, sabi ng Panginoon, isusuka din kita Isusuka kita. Sabi ng Panginoon, because the church is neither hot or cold, God threatens to spit them out unless they repent. Sabi nga dito ay mga kapatid, dahil ang iglesia po ay hindi mainit o malamig, ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanila, isusuka kita. Maliban, pero may option. Maliban kung magsisi ka. So yun po ang binabanggit mga kapatid sa ating pag-aaral dito sa verse 15 and 16. At kung titingnan po natin itong binabanggit dito mga kapatid, maganda po. Yung lukewarm, hot, and cold waters are refreshing and medicinal. Refreshing and medicinal, diba? Kapag malamig ang panahon, gusto natin maligo ng maligamgam. Refreshing and medicinal talaga yan. Kung gusto mong magpasuka ng pasyente, painumin mo ng maligamgam na tubig. Kung gusto mong ma-refresh, hindi ka makatulog sa gabi, warm bath para mag-relax yung muscle mo, dahil ang warm bath ay yan po ay relaxing. Nag-relax yung muscles natin para makatulog tayo ng maayos. Yung mga may yung mga may insomnia, hindi makatulog ng maayos sa gabi, try to take a bath, warm bath, maligamgam na tubig, at mag-relax po yung muscles. Pero ang last na buhos nyo ay dapat 2 tabo na tap water para mag-close sa mga pores. Especially kung gumagamit kayo ng aircon or electric fan para hindi mapasok ng lamig ang ating katawan. May kasama pa tong health lecture itong sa Laodicean Church. So meron din namang benefits ang pagiging lukewarm kung sa tubig. Medicinal and refreshing po ito. Lukewarm water is usually disappointing or even repulsive. Pero mga kapatid, hindi natin gugustuhin na uminom ng tubig. Yung sobrang uhaw mo o mainit ang panahon tapos sobrang uhaw mo, inom ka ng maligamgam na tubig. Parang hindi siya hindi kaya-aya. Okay lang yung tap water, kahit hindi chilled water. Dahil hindi naman advisable na laging malamig ang iniinom din natin. So mga kapatid, yan po ang sa verse 17 po, may binabanggit dito na need nothing. Need nothing. Hindi ko na kailangan. Wala na kaming kailangan. Nasa amin na lahat. Ito po mga kapatid ay nag-represent sa monetary wealth. Is often associated with spiritual poverty. May nakita nga compose ni Dr. Terry, Pastor Terry, na sa urban lifestyle daw, ang mga tao na nasa urban, o highly urbanized cities, marami silang pera dyan, well-informed sila, well-educated ang karamihan sa mga tao dyan, pero ang problema dyan, the higher the position and the higher the salaries, ang problema ay yung nagkakaroon ng spiritual poverty, yung pagbagsak ng spiritualidad nila, mga kapatid, masyadong commercialized ang isip ng mga tao, masyadong worldly ang isip ng mga tao sa mga highly urbanized cities. The rich don't feel their need. Self-deception is the natural human condition. Sabi sa Jeremiah 17 verse 19. So mga kapatid, malungkot kapag inisip na natin na mayaman na ako, hindi ko na kailangan mag-pray. Lahat naman ng gusto kong bilhin ay nabibili ko. At kailangan ko pa ng Diyos. Yan yung mga atheist. Karamihan sa mga mayayaman po atheist. Sabi nila, ano pang Diyos sa buhay namin? Mag-pray pa ba ako? Nandiyan naman. Anong gusto kong kainin, bilhin? Patayo ako ng bahay, bili ako ng magandang sasakyan kahit every month, every day, kayang-kayang bumili. So, hindi namin kailangan ng Diyos. Hindi namin kailangan manalangin. Yung pang prayer para lang sa ang Diyos ba para lang sa mahihirap? That's wrong concept mga kapatid. Ang payo ng Panginoon nasa verse 18. 3 verse 18. Sabi I counsel you to buy. Mayaman ka naman, sige bili ka. Buy from me
gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eyesalve, that you may see. Parang nakakahiya po yung counsel ng Panginoon dito, di ba? Nagyayabang kang marami kang kayamanan. Baka sabihin mo, marami ka ring ginto. Marami kang kayamanan, marami ka ring pilak at ginto. Baka meron pang mga diamonds sa sobrang yaman nila. Pero sabi ng Panginoon, walang kwenta yung mga gold mo na yan. Bili ka ng gold na sa akin manggagaling. Ano po mga symbol niya, mga kapatid? They are to seek spiritual clothing from God to cover their nakedness. Yung mga tao ba, yung nakedness, spiritual nakedness, mga kapatid, anong kahulugan yan? Ito yung mga tao umaasa sa kanilang sariling katuwiran. Yung bang nagmamatuwid sila sa sarili nila. Ay, mas mabuti naman ako sa iba. Hindi naman ako kasing sama ng iba. Di ba? Yung sariling katuwiran natin ay sa harap ng Diyos tayo ay hubad. Kita niyo yung una nating mga magulang, si Adam and Eve. Alala niyo po, nung sila ay nakakain ng bungang pinagbabawal, bagamat dati naman silang hubad, pero binabalutan sila ng God's glory, yung robe of righteousness ng God, ang bumabalot sa kanila. Wala naman silang physical na damit o kasuotan, pero hindi nila kikita ang kanilang kahubaran dahil covered by God's glory o God's robe of righteousness. Pero nawala po yon nung sila ay sumuway sa Panginoon. Kaya nakita nang sila ay hubad dahil nawala po yung robe of righteousness ng Panginoon. Yung tabing ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang mga katawang hubad. Hubad naman talaga. Pero hindi nagkakakita ng kahubaran dahil sa may nakadamit na katuwiran ng Panginoon. Dito mga kapatid, yung from God to cover their nakedness. Bumili daw po ng damit na nagaling sa Diyos, mga kapatid. Yung damit, mga kapatid, ay nagsisimbolize ito sa tinatawag nating God's righteousness. Di ba si Christ, ang simbolo kapag tayo ay makasalanan ay nakabihis tayo ng maruming damit. Nagsisimbolize yon ng ating lumang pagkatao, yung buhay natin, dating pagkatao. Kaya nga, pag tayo binabautismuhan, inuhugasan yung ating maruming buhay, makasalanan, yung damit nating marumi. Pag ahon natin, binabalutan tayo daw po ng damit ng katuwiran ni Kristo. Christ's righteousness, robe of righteousness. Yung puting damit na binabanggit sa Book of Revelation, it symbolizes Christ's righteousness na dapat na maisuot ng mga taong nagnanais po na makapasok sa kaharian ng langit. At in-emphasize din po yan sa parable of the wedding. Meron doong pumasok, inimbitahan na binigyan ng damit para isuot pagpasok sa kasalan. Pero nung pumasok siya, hindi niya sinuot yung damit na binigay sa kanya. Kaya nung makita siya ng puno doon sa kasalan, siya ay pinalabas at inihagi sa labas. Yung pong sinasabi ng Panginoon ay, yung parable na yun, nagsasabi na sa panahon ng second coming, yung kasalan yung second coming, di ba? Kakasal yung church, yung babae. Yung true church, yung babaeng dalisay, tinalakay sa lesson natin kahapon, ikakasal sa bridegroom, sa ating Panginoong Hesus, second coming. Yung kasalan ay magaganap sa second coming. Kung hindi natin suot ang robe of righteousness ni Christ, ay ang tingin ng Diyos sa atin hubad. May insulto ang Panginoon dahil binigyan tayo ng libreng kasuotan. Yung katuwiran ni Kristo pero hindi natin sinuot. Binigyan tayo ng panahon ng justification and sanctification period para ma-refine ang buhay natin at ma-reach natin yung Christ-likeness. Ang sasalubong sa Panginoong Hesus, di ba, yung lahat ng mga nagbago ng kanilang buhay, naglinis ng kanilang mga damit sa pagitan ng dugo ng kordero. Mga maraming symbolism talaga yung ibig sabihin, dahil yung dugo ng Panginoong Hesus ay cleansing agent ng Diyos para sa karumihan ng tao, yung kasalanan natin, yun ang ginawang cleansing agent ng Panginoon. At nagbibigay din ang Diyos sa pagitan ni Kristo ng kanyang katuwiran, yung tinatawag nating imputed and imparted righteousness. Yung patuloy nating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus ay nagdadala ng pagbabago ng buhay at nagkakaroon tayo ng tinatawag na Christ-likeness, ugali at likas na katulad ni Kristo.
Kaya sa second coming po, hindi lang naman hinihintay yung matapos na ma-preach ang gospel sa buong sanlibutan. Gaya ng binabanggit sa Matthew 24 verse 14, kundi ang hinihintay din ng Panginoon ay mag-replicate ang character ni Christ sa buhay ng mga mananampalatayang sasalubong sa Kanya. Unless, kung hindi natin po maibihis yung katuwiran ni Kristo, hindi ma-refine ang ating buhay, ma-sanctified, wala tayong karapatan na pumasok sa langit. Okay? Wala po tayong karapatan. Okay? Ang gold po dyan na binabanggit, na sabi bumili ka ng ginto sa akin, it represents saving faith, pananampalatayang nagliligtas. Sa 1 Peter 1:7, binabanggit yon. At yung white garments, Revelation 3 verse 5, ay yung katuwiran ni Kristo po yung mga kapatid. No? May ibig sa atin. Yung eye salve, yun ay isang gamot na sinasabi na pampahid sa mata. So Laodicea can see her own lack of authenticity. Yun ay nanggagaling sa Panginoon na ino-offer ng Panginoon, mga kapatid. Okay, ano pa? Ituloy po natin itong ating pag-aaral. Malapit na po tayo matapos. And then the challenge, after their severe rebuke, talagang severe rebuke po inabot nila eh. God reassures the Laodiceans. Ang Panginoon, kahit po nag-rebuke, kanyang sinasaway ang mga Laodiceans, ang Laodicean church. Ang good news, sa last part, He rebukes them because He loves them. Sabi ng Panginoon sa verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Sabi ng Panginoon, lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway. Lahat ng aking iniibig ay aking pinapalo. Kasi gusto ng Panginoon ay magsisi sila at manumbalik sila sa Panginoon. Mahal sila ng Panginoon, mga kapatid. Hindi sila tinatakwil. Pero sabi ng Panginoon, kung hindi ka magbabago, magpapakainit, ay susuka kita. Hindi kita tatanggapin at hindi ka karapat-dapat. Ikalawa, He promised to enter into their hearts if they will allow Him. Ang ganda po ito, kalimitan ginagamit natin itong text na to, no? Pag nag-a-appeal tayo sa Bible study. Behold, I stand at the door and knock. Narito ako'y nasa katayo sa pintuan at kumakatok. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Ang ganda po, di ba? Kung sino man ay, dito ako sa pintuan, kumakatok. At kung sino man magbukas at magkapasok sa akin ay hahapon akong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ibig sabihin, magkakasama na sila ng Panginoon. He will then prepare a place for them on His throne. 3:21-22 po yung mga kapatid. Ang ganda po itong promise. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on His throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So may promise ang Panginoon na may inihanda siyang lugar para sa atin. John 14:1-3, di ba? Pupunta siya roon para ipaghanda tayo ng dakong kalalagyan. Kung may paghanda tayo ng dakong kalalagyan, muling paririto siya, upang tanggapin tayo sa kanyang sarili, kung saan siya naroon, tayo naman ay dumuon. Kahit Laodicea po ang kalagayan ng huling iglesia, mga kapatid. Ang magandang balita, may promise pa rin ng Panginoon. Mahal sila ng Panginoon, pinapagmanumbalik sila ng Panginoon, pinapagsisi sila ng Panginoon, at ang Panginoon din ay kumakatok sa pintuan ng kanilang puso at pag pinapasok natin ang Panginoon, ay tatahan siyang kasama natin. At ang good news, may inihandang lugar para sa atin. He will then prepare a place for them on His throne, sa kanyang luklukan. Ibig sabihin yan, yung eternal life na po yan. Okay, so much for that, mga kapatid. We have remaining few minutes. If you have any question, clarification, or if you want to share your insights about this topic, you are free to do now. Bukas na po, mga kapatid. Sige. I-consume natin pa yung remaining 7 minutes. Anybody? Meron po bang gustong mag-share, take away, or ano ba? Hello po, Doc. Reflection. Sige po, sa dalawang churches na ating pinag-aralan. Doc, magandang Go ahead. pwede po ba? Vincent. Ayan. So, napakaganda po ng pagkahanay niyo po, Doc. Kaya napakaganda po ng napag-aralan po natin.
Gusto ko lamang pong i-share, mag-share lang po ako, Doc. Konti lang po ito. Okay lang po ba, Doc? Reflection, sige po. Okay. Reflection po. Yung pong I solve, gusto ko pong i-emphasize yung I solve. Yung gamot po sa mata. Ayaw po. Kasi, Process opo, kanina. Sige. yun po yung dito po ay yun po ay isang bagay na kung saan gamot sa mata kasi they are spiritually blind. Yes, tama po. Kasi nakikita lang nila na mayaman ako, mayaman, pero hindi nila nakikita yung kulang sa kanila. Yung tunay Kaya nilang kalagayan. Tama. opo, kaya nga po ay sabi nung counselor ay gamutin mo yung mata mo para makita mo yung tunay mong kalagayan. Kasi po, Doc, sa totoo lang, itong mga taong ay sa kagaya po natin, for example, ako minsan ay minsan nakakapagyabang ako lalo sa spiritual, nagsesermon tayo, marunong tayo, magaling tayo, pero hindi natin nakikita kung ano talaga yung totoo nating kalagayan eh. Yes po, yes po. Na kailangan po natin yung karunungan mula sa banal na espiritu in order for us na ma-discern yung mga spiritual na mga discernment, mga spiritual na bagay. Yun po yung isa sa kulang ng Laodicea dahil sa kanilang pagmamalaki, dahil sa kanilang pagmamataas kasi nga nasa kanila na lahat, no? Ang aral, ang tunay na aral nandiyan na. Kaya lang hindi nila nasa ikakabuhayan. Naalala ko po yung lumapit na binata kay Kristo, isang Hudyo na mayaman. Sabi niya, Panginoon, Guro, paano ba ang gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi po ni Kristo, sundin mo utos. Nandun yata sa Mateo 19 yon. Sundin mo utos. Sabi niya, ano-ano po ba ang utos? Sinabi ni Kristo yung 10 utos, yung bahagi ng 10 utos. Ang sabi ng Hudyo, ay nagawa ko na po lahat yan. Yan. Ay nagawa ko na po. Simula ko yung bata hanggang ko tumanda ngayon. Hanggang ngayon, ginagawa ko na po yan. Ayan. Sabi ni Kristo, ito kulang mo. Benta mo lahat ng ari-arian mo kasi mayaman ka, bigay mo sa mga nangangailangan. Ayan. So minsan mga kapatid, kita po natin sa sarili natin tayo ay nasa taas. Pero sa harap ng Diyos tayo po ay helpless. Dapat makita po natin yon na anuman ang naabot nating kalagayan, anuman ang meron tayong narating, anuman kataas ang ating degree na naabot, sa harapan ng Diyos ay pare-paras lang po tayo nangangailangan ng tagapagligtas. That's why Doc, yung sinabi mo kanina, yung righteousness of Christ. Yan. Na kay Kristo, yung ginto, no? Na kung saan sa kalagayan po natin, sa panahon natin ngayon, lahat po tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Kailangan natin ng tulong ni Kristo. At ang makakatulong po niyan, walang iba kundi ang banal na espiritu na i-allow natin. Sa pamamagitan po niyan, mabubuksan po ang mata natin at makikita po natin kung ano po ang tunay talaga nating kalagayan. Ayan lamang po sa ngayon, Doc. Maraming salamat po. Amen. Thank you so much, Sir Vincent. Napakaganda ng inyong reflection. Maganda nga po, lalo itong Laodicean Church ay naka-focus po ito sa Remnant Church. Sa atin na po talaga, i-contextualize natin. Tayo na rin po ang tinutukoy sa last day application po nitong Laodicean Church. Tinatawag po tayong Laodicean Church kahit si Ellen G. White. At ang Biblia po, yung description niya ngayon, tayo po ito eh. I-reflect natin sarili natin paano ba tayo makaka-comply dito sa challenge ng Panginoon at saka mabuhay tayo ng naayon talaga sa kalooban ng Diyos dahil maliban daw po na tayo magsisi, minsan pinagmamalaki natin na Adventist na kami. Nasa amin yung katotohanan. Kayo wala. Malayo kayo sa katotohanan. Mga pagan practices yung sinusunod nyo. Minsan nagmamalaki tayong ganun pero anong ginagawa natin para ma-reach out naman yung mga iba? Tayo po may sarili ding kalagayan. Meron tayong sariling mga kahinaan, mga nahininga. Isusuka din tayo ng Panginoon. Parang Israelita, nagmamalaki sila na kami mga anak ni Abraham. Sabi nila kay di ba? Sabi ni John the Baptist, mga anak kayo ng ulupong. Ay mas napakasakit 'yon. Anak kayo ng ulupong, di ba? Ay sabi ng mga Israelites,
ng mga Hudyo, hindi anak kami ni Abraham. Sabi ni John the Baptist, pwedeng magpalabas ang Diyos ng anak ni Abraham kahit sa mga batong ito. Kung hindi kayo susunod at maniniwala sa salita ng Diyos, kayo rin ay walang pag-asa. Kahit sinasabi niyong kayo ay mga Israelita, nasa inyong pangako, nasa inyong kautusan, nasa inyo ng lahat. Tayo minsan masyado tayong confident, di ba? Okay, sige po. Ay, ini-reflection. Wala pa si Prof. Camacho, no? Habang nakita natin si Prof. Pwede ba? Pwede ba, sir? Hello. I-consume Pwede. natin po yung oras pa natin. Pag andyan si Prof. Camacho po, ay i-inform niyo po ako. Huwag natin kunin yung oras ni Prof. Camacho. Naganda po yung subject niya. Sige po, Pwede po. anybody? Pwede mag-share. Hello. Sir Henry? Sir Henry Gubaton? Ay, may nauna yata sa akin, sir. Sino pong nauna kayo, Sir Henry? Joseph Unahin niyo na po, Manang sir. po. Sir Joseph Umandan? Sino ba? Hello po. Sige po, Sir Joseph Umandan muna, tapos Sir Henry. Yung sa ano po sa last church po sa number 7, sabi po ng ni Ellen G. White na the number 7 speak of completeness. So ang kadalasan kasi ng sa atin, maraming nagsasabi na mayroon pang ibang remnant na makukuha sa atin ng sa nagaling po sa Seventh Adventist. Yun ang kadalasan ng study sa iba. Pero ang sabi po ng ng ating propeta na si Ellen G. White na ang number 7 po ay speak of completeness. So tayo na po ang remnant sa na tinutukoy po dito. Ang problema lang po sa atin, sobra po tayong confident dahil tayo po ang binigyan ng ng mga babala, mga katotohanan na nawala noong Dark Ages po. So dahil po sa kalagayan natin na sobra po tayong confident, naging naging sa sarili po natin, ang application po sa atin, dahil po alam na natin na yung mayroon tayo po na faith, alam natin na sa righteousness na nakasintro po sa love po ng Panginoon, sa kautusan ng Panginoon, dahil po doon parang na-confident po tayo at nakalimutan natin na ang righteousness pala, yung righteousness kasi, ang ibig sabihin yun, pag obedient po yan sa divine law, yung righteousness. Yung righteousness ng tao ay obedient po sa divine law. Pero ang obedient po na yun ay hindi po sa atin galing. Bigay po ng Panginoon na dapat natin na maintindihan na ang ibig sabihin noon, hihingiin natin yung righteousness na matulungan tayo bilang tagapagligtas po na si Ginoong Hesus, na siya po ang makapagbigay. Siya po ang source ng righteousness, ng obedience. So doon po ang problema sa atin, kahit po lahat ng light ay nandito na sa atin, pero ang the real application sa buhay ng bawat isa, doon po talaga nagkamali. Doon po talaga nagkamali na kalimutan natin na ihingiin pala yung righteousness, yung pure gold at saka yung the hyssopes, yung oil po na hihingiin po yan galing po sa Panginoon, na dapat kung tayo po ay nanghihingi o bumibili, galing po tayo sa wala kasi hindi tayo bumibili pag meron po tayo. So ang gusto sa Panginoon, buy. Ang ibig sabihin, wala po tayong righteousness, wala po tayong gold, wala po tayong oil na gusto sa Panginoon na bibilhin, pero hindi naman yun sa value. May ikabili tayo. Ang ibig sabihin ng bibili, nahihingin po natin
ng wala pong by faith. Hihingin po natin by faith na maniwala po tayo nga ang Panginoon ay ibibigay natin dahil po siya po ang nagbabayad na. Ibinigay na po niya ang halaga sa atin. Kaya lang dapat tayo po ay maniwala. So yun lang ang problema sa atin. Tayo na po ang remnant, tayo na po ang nandito na po natin ang katotohanan. Ang sa application lang natin ang nagkukulang sa pagtanggap po ng Panginoon na maniwala po tayo na wala tayong mga precious na yung three things na precious na gusto sa Ginoo na bibili natin galing sa Kanya. Siya po ang magbibigay at siya po ang source ng lahat po. Yun lang po. Salamat po. Exactly po. Thank you, sir. Sir Joseph Umandan, thank you so much po. Ganda po yung reflection nyo. Na-appreciate po talaga natin. Ang ganda po ng message po dito sa ating pinag-aralan pong last two churches. So, next po, wala pa, i-attention nyo po ko pag dumating si Professor Camacho. Dahil po yung next na subject natin ay Advanced Adventist Apologetics. Yun po ay 10 to 11. 10:05 yung pong oras. Pero habang wala pa po siya, instead na mabakanti natin po yung oras habang naghihintay, ay bigyan natin ng panahon pa po yung ibang gusto mag-share. Sir Henry Gubaton from Santiago City. Ay, thank you, sir. Doc. At maganda yung inyong ibinigay na message sa atin ngayon at pupurihin natin ang Panginoon. Maganda rin po yung mga insights na ating narinig at nakakadagdag po sa atin ng kaliwanagan sa ating spiritual na buhay. Gusto ko rin po magbigay ng ilang insights din at hindi dagdag kundi kung bakit kumakatok yung Panginoon doon sa ating mga puso. Totoo yun, wala tayong sariling katuwiran at wala talaga. Pero dito sa Laodicean Church, kaya nga in-rebuke tayo dito kasi sa tingin natin meron tayo. Walang review kung hindi natin naiisip na wala tayo. Meron niya, kaya sabi dito ay sabi ng Panginoon, sinasabi mo sa sarili mo na ikaw'y mayaman, ngunit ikaw ay pulubi pala. So, iyon yung ipinagmamalaki natin. Yung meron sa atin. Pero sa paningin ng Diyos, zero tayo. We are nothing kumbaga sa yung ating ginagawa. Sapagkat sabi ng Panginoon ay kung wala siya, wala talaga. Zero. So yung Panginoon kumakatok, it represents, sabi sa Spirit of Prophecy, ang Panginoon, it represent ang kanyang sarili bilang merchantman. Yung mangangalakal ba, Sir Arnel? Yung mangangalakal. Yes po, tama. Opo, kasi sa panahon na yan, usong-uso yan yung pangangalakal eh. Di ba, mayroon pa rin yan hanggang sa atin ngayon. Ayun. So, sa loob ng mga bahay, may mga kanya-kanya ng mga kagamitan. No? May kanya-kanya na yan ng mga kagamitan. It represents sa puso natin, may mga sarili na po tayong narito sa puso natin. Nandito sa ating buhay. Yun yung pinagmamalaki natin. Kaya yun sinabi doon sa Revelation 3. Yun yung pinagmamalaki natin. So gusto ng Panginoon na kaya nga kung titinan po natin, kumakatok. Parang it represent the house to house na trabaho, no? As a merchantman. House to house. Ini-imagine ko po yun na ang Panginoon parang nag-house to house, no? At sumisigaw at kumakatok, na dala-dala niya yung tamang yung tama na mga muebles halimbawa na para doon sa loob ng bahay. At gusto niyang makipagpalitan tayo sa kanya. Ano po 'yon? So it represent naman ang pagkatok, it represent sa ating mga puso. Kaya nga pag binasa po natin ng Spirit of Prophecy, ay gusto niya na ma-clear yung ating soul temple. Gusto niyang ma-clear, ma-empty. Mga kapatid, like a vessel.
empty vessel. Kaya naririnig natin yung empty vessel. No? Sapagkat kung mayroon laman, hindi mapupunan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga tumakatok lagi siya doon sa puso natin. He knocks at the door ng ating mga puso as a merchantman. At sabi niya, open, open to me, buy of me the heavenly wares. Ayan, heavenly wares. Pagka nalala ko yung trabaho ko noon doon sa Rustans, may mga magagandang mga silverwares doon na talaga namang napakakinang, mga kapatid. So, ito yung gusto ng Panginoon sa atin, na i-empty po natin yung ating mga puso. Tama yung sinabi kanina ni kapatid, na wala po talaga tayong maipagmamalaki, wala tayong kakayahan, hindi yung ating sariling katuwiran, mga kapatid. Zero, wala po tayo. Kaya nga, ang nais ng Panginoon sa atin ay bumili, sabi dito, open unto me, buy of me the heavenly wares, buy of me the gold tried in the fire, Amen. that is by faith and love, the precious, yun word na precious, Amen. beautiful attributes of our Redeemer. So He invites us to buy the white raiment, that is white, the glorious righteousness ng ating Panginoon Diyos. So, sabi nga ni kapatid, actually pagtitingnan po natin, hindi lamang sa spiritual tayo bankrupt kung titingnan po natin, but kung titingnan natin ang kalagayan ng church natin ngayon, yung realidad mga kapatid, napaka-materialistic ng ating church. Kaya nga parang marami tayong ipinagmamalaki sa ating Panginoon. Tama din sinabi mo, Doc Arnel, kanina, no? So, marami tayong ipinagyayabang sa Panginoon. Ang hinihingi pala sa atin ng Panginoon, ang hinihintay sa atin ng Panginoon, yung ma-empty. Even the church, the whole church, even the leadership ng ating church. Yung ating mga programa ay dapat talaga yung inline sa kanyang mga panukala, mga kapatid. Kumbaga we must to go back to the blueprint na nakalagay po sa Spirit of Prophecy at sa Bible. Kasi parang naging mayabang nga tayo, mga kapatid. Sa totoo lang, the church, pagtitinan po natin sa kabuuan, mga kapatid, wala naman, kumbaga sa ay nagiging mapagmataas, mayabang tayo dahil marami tayong ganito, samantalang ang tinitingnan pala ng Diyos sa atin, yung magiging empty vessels ang kanyang church as a whole. Kaya nga, tumatagal po tayo rito sa mundong ito because sa kalagayan po natin na ito ng Laodicean, mga kapatid. Kung sana tayong lahat ay magising, kaya maganda itong lesson natin. Tayo po ay mabigyan ng liwanag pa habang tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Yun lamang po sa akin, Sir Arnel. Thank you so much, Sir Henry Gubatongon from Santiago City. Ang ganda po talaga ng mga reflection nyo, nakaka-bless. Parang extension ng divine service, ah. Ganda po, no? Kasi itong mga mensaheng ito, kung hindi Amen. natin to internalize at i-apply natin sa present time, walang silbi pong pag-aaral ng Book of Revelation. Yung I-solve po pala binabanggit ng mga kapatid, ay meron po siyang, tingnan natin yung background dito, yung context niya. Nag-aaral tayo ng hermeneutics, alamin natin yung context nitong yung tinatawag na I-solve. Sa panahon po ng Laodicea, may tinatawag po sila na Phrygian powder. Yung Phrygian powder na yun po, ay binanggit ni Galen, for which the medical school of Laodicea seems to have been famous. Itong si Galen po ay kilalang kilala dun sa Laodicea, na siya po ay involved o kaya dito ay connected sa medical school, maaaring doktor po ito. Dun sa aklat ni Ramsay, The Letter to the Seven Churches of Asia, literally po meron talagang tinatawag na I-solve, no? I-solve na ito po ay Phrygian powder na parang siguro siya ang nakadiscover itong mismong itong si Galen. Pero but figuratively speaking, itong reference na ito, mga kapatid, is
to restoring the spiritual vision. Ang purpose kasi ng eye solve, literally, to restore the physical vision. Pero dahil binanggit ito ng counselor ng Panginoong Hesus, the true and faithful witness sa Revelation chapter 3, it represents we need to restore our spiritual vision. Alam niyo ba kapag tayo po ay masyado ng overconfident, lalo tigit tayo mga nag-aaral sa Biblia, minsan iniisip na natin na, ay nag-aaral ako ng hermeneutics, kaya ko yan i-interpret. Nag-aaral ako ng homiletics, kaya ko mag-preach kahit on the spot. Mabasa ko lang isang text, alam ko na yan kung paano i-divide yung 3 main points, introduction, appeal, conclusion, andyan na. Masyado tayong confident. Minsan nakakalimutan natin na magdepende sa Holy Spirit na siya naman talaga nagbibigay ng light, ng wisdom sa ating mga kapatid. Kaya dito po mga kapatid, yung eye solve na binabanggit, ang alam ko ito yung nagre-represent sa Holy Spirit na kapag nasa atin yon, mabubuksan ang ating mga mata, makikita natin ang ating mga kahinaan at makikita natin ang ating mga pagkukulang na dapat nating masumpungan tanging dun lamang sa isa na kumakatok sa pintuan ng ating puso. May mga tao na pag mayaman na nga sila, inisip nila hindi na kailangan ng Diyos sa buhay nila. Pero alam nyo ba na meron pong gap, merong isang puwang sa puso ng tao, may isang space sa puso ng tao, God-shaped, God-shaped hole o space sa puso daw po natin na merong isang lugar na hindi pwedeng punuan ng kahit ano na bagay sa mundo. Bagong sasakyan, magandang bahay, mataas na mga pinag-aralan, napakaraming mga trophy and diploma, o mga awards, o mga medalya. Hindi kayang punuan kahit anong bagay sa mundo mga kapatid. Ang makapupuno lang nun ay ang Diyos sa pamagitan lamang ni Kristo. Kaya nga ang Panginoong Hesus, kumakatok siya sa puso ng mga tao, kahit sa mga nagmamalaki na hindi nila kailangan ng Diyos. Kumakatok siya, sabi niya kahit makuha mo lahat ang bagay sa mundo, kung wala kang Kristo sa buhay mo, lahat po ay mawawala ng kabuluhan, di ba? Si King Solomon, pinatunayan nakamit na lahat ng bagay. Mga babae, masarap na pagkain, mataas na posisyon, sikat na hari, di ba? So, nakamit na lahat Pero bandang huli, sinulat niya sa Ecclesiastes, all things are vanity under the sun. Lahat ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Pagkatapos yung experience, lahat ng bagay, ginto pa yung kanyang trono, at talagang napakarami niyang kayamanan mga kapatid. Sikat, di ba? Pero na-realize niya nung siya tumatanda na, kaya sa Book of Ecclesiastes makikita niyo po yung kanyang regrets. Sabi niya, there's a right time for everything. A time to be born and a time to die. Time to be happy, time of bereavement, panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-aani. May panahon ng bawat pangyayari sa mundo sa ilalim ng araw. Kaya ang advice niya di ba, dun sa Revelation, dun sa Ecclesiastes 12 verse 1, remember now thy Creator in the days of the youth. Di ba? Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Bago humina ang iyong mata, hindi ka na makabasa ng Biblia. Humina ang iyong mga tuhod, hindi ka na makasimba at makaluhod. Humina ang iyong pandinig. At humina ang lahat, pati ang mga ngipin mo, yung gilingan na binabanggit na yung ngipin, pagkain. Mawala na. Buti yung panlasa hindi nawawala kahit wala ng ngipin, no? Sir Henry. Kahit tumatanda ay hindi na nagde-depreciate po yung panlasa ng tao. Ibig sabihin, habang malakas pa tayo, isurrender na ang buhay sa Panginoon. Opo. Mayroon dito ako, mayroon pa akong dagdag Doc. Another reflection. Wala pa ba si Prof. Camacho? Wala pa ba si Doc Camacho? Si May Prof. share lang po, Camacho? konti ito. Sir Henry, sige po, go ahead. Yung eye Consume salve natin yung kasi time while waiting. Opo, yung mata po kasi ay mahalaga po ito. Kasi kahit na nakita kahit na kumbaga sa kasi yung mata makakakita Doc yung mata, ano ba ang dapat i-focus nito mga kapatid?
Maganda yan. Dito Sige sa po. Spirit of Prophecy, sa Bible commentary, kung titinan po natin, sabi rito, the eye is the sensitive conscience, the inner light of the mind. Upon its correct view of things, the spiritual healthfulness of the whole soul and being depends. So dito daw po nakasalalay ito. Yung mata ay ang sensitibong budhi natin, yung panloob ba na light na dapat nakikita po natin. Ang isip, sabi, yung tamang pananaw sa mga bagay na nakasalalay sa spiritual na pangkalusugan ng buo nating pagkatao, mga kapatid. So yung eye salve sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, ginagawa tayong matalino. Yung ating budhi, na kung i-apply po natin ito, kung titingnan po natin yung eye salve na ito, pag nasa atin, makikita po natin, mga kapatid, yung tunay na kalagayan natin na makasalanan. Yun ang makikita po natin dito. At magiging single eye ang tingin natin sa Panginoon lang, wala nang iba. Mga Nakapokus. kapatid. Kaya nga, si Haring David, mayroon pong lesson si Haring David. Kasi alam natin kung ano yung mga nagawa ni Haring David. Na kung titingnan natin yung kanyang panalangin doon sa Psalms 51, di ba? Sa Psalms 51, tingnan nyo po, kung inyo pong titingnan at i-apply natin dito, nandoon yung kanyang saloobin talaga, yung totoong siya, nasa loob niya, nasabi niya, maawa ka sa akin, Panginoon. Kasi nakita na niya yung kanyang pangangailangan eh. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan. Pawiin mo ang aking paglabag. Hugasan mo ako ng lubos sa aking kasamaan. Linisin mo ako. O ita niyo po, hindi lang hugasan, kundi linisin pa. Talagang kuskusin, kumbaga sa ano. Sapagkat aking nalalaman, ito na po, kaya nga nakikita po natin, aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nagagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Kaya kung babasahin po natin at i-connect po natin, napakagandang paglimi-limiin po natin sapagkat tingnan niyo po, ipinanganak tayo sa kasamaan, ipinaglihi sa kasalanan. Yung pagnanasa natin, sabi ito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob ng pagkatao ko. At sa tagong bahagi ay iyong ipinakilala sa akin ang karunungan. So, linisin mo ako ng hisupo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi. Pero kung ituloy pa po natin, mga kapatid, tingnan niyo po sa verse 11, sabi ni kapatid kanina, sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na Espiritu Santo sa akin ay huwag mong bawiin. So mahalaga po yung mata, mga kapatid, na sabi rito ay makita talaga natin yung ating sariling kasalanan, katulad ni Haring David. By renouncing your own self-sufficiency, giving up all things, however dear to you. Gaano man ito kahalaga para sa iyo. Gaano man ito parang, sabi nga, yung mga darling sins natin, Sir Arnold, di ba? Yung mga iniingat-ingatan natin na para bang nasa atin. Hindi natin mapakawalan, hindi natin maibigay. Hindi natin maipagpalit doon sa merchantment na galing sa langit ang ating Panginoong Yesus na nagsasabing, buy of me. Okay. So, ito po ang lesson na natutunan ko rin dito, mga kapatid. By renouncing your own self-sufficiency, giving up all things, however dear to you. Sabi ng Panginoon, you may buy the gold, the raiment, the eye salve, that you may see. So the Savior comes with jewels of truth, of the richest value in distinction from all counterfeits, all that is spurious. Mga kapatid, He comes to every house, to every door, and He is knocking, presenting His priceless treasure, and urging. Gusto ko yung word urging, mga kapatid. Urging to what? To buy.
to buy of me, sabi ng Panginoon. So, maganda, Sir Arnel. At napahaba na yata ako. Okay lang po. Wala pa si Doc ano eh. Ibinigay Wala na sa pa ba? atin siguro isang oras na Opo. reflection kaysa Kaya bakante. nga. Ano po. Thank you, Kaya Sir sa Henry. halip, Talaga nakaka-bless. kaya sa halip, Sir Arnel, kaya sa halip na tumingin tayo sa iba, tingnan natin yung mga ginagawa ng iba, ay tingnan natin yung ating sarili. Mahirap po ang ating relationship at ating ugnayan sa Panginoon. At mahalaga na nakapokus tayo lang sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa. Siya lang at wala nang iba. Sapagkat ginagawa natin ito dahil sa Kanya. Ibig sabihin, we do all to the glory ng ating Panginoon Diyos. Amen. Okay, okay Our mga closing kapatid, song. maraming salamat. Maraming Sige po. salamat po. Amen. Maraming salamat po sa inyong mga napakagandang reflections mga kapatid. At we'll have a break for 3 minutes. Then we are going to have our quiz. Okay? So, break po muna tayo for 3 to 5 minutes. Then we'll have our quiz. Thank you, Doc Ray. Thank you po.